Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago tayo magpasimula sa ating pananampahan, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, na pagpapalingin sa lahat, lumalapit po kami ngayong umagang ito sa inyong banal na presensya. Samahan po kami sa pananampahan namin ito. At kayo nawa yung Diyos na maitas namin at makita ng bawat pangalan po na mananood na yung Diyos na kinikilala namin ay patuloy na nagbibigay ng pagpapala at kaligtasan sa kalagaman ng pandemya ng pinagdala. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayong nasa dilim ng yakap ng ating Panginoon. Lalo higit na yung pandemyang pinagdadaanan natin ay sobrang haba na tuwang-tuwa na siya. Niayaw niya nang umalis. Kaya ngayong mga panahon ito, isa sa napakalaking tulong ay yung Diyos, yung pananampalataya at yung paniniwala natin sa Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy labanan kung ano man yung pagsubok na pinagdaraanan natin. And this morning, sabi ng awitin natin, mananatili sa lihim ng aming Panginoon. Sasambahin ka, O Lord, sa kahit anuman yung mangyari. Ikaw lang yung Diyos na patuloy namin sasambahin. Awitin po natin, David.
sa pagsamba. Mula sa awit, Kabanata 34, mga talata 1 hanggang 3. Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig at matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen. Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buong araw na ito, buong linggong iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Ama, sa bawat pagpapala at sa bawat pag-iingat na ipinagkakaloob niyo sa amin. Ipinapanalangin din po namin yung aming pananambahan ngayon na makakayo ang maitaas namin at makapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ni Job, Kabanata 42, mga talata 1 at 10 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Ang sagot naman ni Job kay Yahweh, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa aking sasabihin, at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim
at ang sarili ko'y aking itatakwil. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati, nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan. Dinoble pa ni Yahweh ang kanyang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsasalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 200 baka, at 100 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae, na ang mga pangalan ay Hemima, Kesha, at Keren-hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad na ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 years old. Nagkabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi bago siya namatay. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Marcos, Kabanata 10, mga talata 46 hanggang 72. Dumating si Jesus sa Jericho at kasama ang kanyang mga alagad, at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya ang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at kumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa inyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Salamat po sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Amen. And I long unto
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang po natin ang Workers' Appreciation Sunday. At basahin po natin ang teksto na ibinigay ng Panginoon para sa atin, para sa mensahe na ating po pagbubulay-bulayan. Matatagpuan sa unang Tesalonika, Kabanata 5, talata 12 at 13. Ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa araw na ito dahil po bibigyan natin ng parangal ng pagkilala ang ating mga manggagawa. Sino po ba ang ating mga manggagawa? Unang-una po ang ating pong mga pastor. Ang ating pong pastor ngayon, si Pastor Reverend Dr. Crisalito Mendoza. Hindi po para sa ating pong pastor lang ito, kundi po bibigyan natin siya ng pagkilala dahil ang nagpadala po sa kanya ay ating Panginoon. Sa ating pong pagkilala sa ating pastor, kinikilala rin po natin yung nagsugo sa kanya sa atin, ang ating pong Panginoon. Pararangalan po natin ang ating pastor dahil po ang nagbigay sa kanya ng pagiging pastor ay ang ating Diyos. Ang ating Diyos na ating sinasampalatayanan, ang ating Diyos na ating tagapagligtas, ang ating Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Alpha at Omega. Siya po ang nagsugo sa ating pastor para po sa ating iglesia. Para po tayo ay turuan, sabi po, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pinamamahalaan po natin tayo ng ating pastor. Katulad po ng isang kawan ng mga tupa, tayo ang mga tupa, kailangan natin ng pastol. Ang ating pong pastor, ang ating pastol sa ating iglesia. Siya po ang namamahala sa atin. Siya ang nagtuturo sa atin. At ang sabi po ng Apostol Pablo sa kanyang pong sulat sa mga taga-Tesalonika, sa katulad na ating binasa, ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga nagpapagal po, sila po yung gumagawa. Sila po yung nagmamahala sa atin. Sila yung nagtuturo sa atin para sa ikalalago ng ating buhay. Buhay espiritual. Ngayon po ay mayroon tayong mga pinagdaraanan na hindi po katulad ng dati. Ngayon po ay online ang ating mga worship. Nakikisunod po tayo doon sa hinihingi ng panahon. Ngayon po, yung hinihingi po sa atin ngayon ay pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig habang tayo po ay sumasamba sa ating Diyos, habang tayo po ay naglilingkod. Hinihingi po dito na pag-ukulan daw natin ng ating mga manggagawa na lubos na paggalang at pag-ibig. Hindi lang po kakarampot, hindi lang po paminsan-minsan, kundi lubos. Buo po ang paggalang at pag-ibig na hinihingi po para sa atin. Ano-ano po ba yung dapat natin gawin o maaari natin gawin? Alam na po natin. Isa lamang po itong paalala ulit. Isa lamang pong pagbalik tanaw sa dati na po na natin natutunan. Ngayon po ay lalahanin natin. Ano pong unang-una? Ipanalangin po natin ang ating mga manggagawa. Ipanalangin natin ang kanilang gawain. Ipanalangin natin ang kanilang mga ministeryo. Ipanalangin natin ang kanilang mga plano. Gayon din ang kanilang pong kalusugan. Gayon din po ang kanilang mga pamilya. Dahil katulad natin, sila ay mga tao din na kailangan po ng pamilya. Kailangan sila ng kanilang mga pamilya. Itinataguyod din po nila ang bawat pamilya. At mayroon din po silang mga anak. Panalangin po natin ang ating mga manggagawa kasama ng kanilang pamilya na kasama naglilingkod para sa Panginoon sa ikabubuti po natin. Sa ating pong pananalangin, naroon po yung paglapit natin sa Panginoon para sa kanila at natutuwa po ang Panginoon kapag po ang panalangin natin hindi lang pansarili
kundi para rin po sa iba, lalo na po sa mga nagpapagal para sa atin. At sa ating pong pananalangin, kasunod po noon, pagpalain din po natin sila. Pagpalain natin ang ating mga manggagawa. At sa ating pagpapala sa kanila, makikita po ng Panginoon na hindi tayo nagiging makasarili, kundi inuuna natin ang iba. At kapag natuwa po ang Panginoon sa ating pong ginagawa ay pagpapalain din po niya tayo. Hindi naman po gagawa lang tayo ng mabuti para pagpalain. Naroon na po ang pagpapala. Dagdag na lamang po yon. Dagdag na lamang po yung ibibigay pa ng Panginoon para rin sa atin. At gayon din po sa ating mga manggagawa, kailangan din po nila ng ating suporta. Sa kanila pong pagpapagalay, gumagaan po yung gawain kapag po nakikita nila na mayroong sumusuporta sa kanila. Mayroon silang kasama sa kanilang mga gawain. Mayroon pong mga sumusunod sa kanilang mga ginagawa. Kaya po, sundan po natin ang ating mga manggagawa. Kung saan po sila patungo, doon din po tayo tumungo. Dahil po ayaw naman ng Panginoon na ang kaharian po niya ay puro pastor lang yun nandun. Gusto po ng Panginoon, mayroon din po mga kawan. Yung pinaglingkuran po ng pastor, nandoon din po yung kawan sa kanyang kaharian. Di po ba napakasarap noon? Napakasarap na sama-sama tayo doon sa kaharian ng Diyos. Dahil iyon naman po talaga ang pag-asa natin. Ang makasama natin ng Diyos sa kanyang kaharian at tayo po ay naroon lahat. At sa ating pong paggawa, sa ating pong pagsuporta sa gawain, andun po yung encouragement. Palakasin po natin ang loob ng ating pastor, ng ating mga pastor. Palakasin po natin yung kanila pong mga hinihiling, ang kanila pong mga pangarap, ang kanila pong mga programa para sa iglesia. Encourage po natin sa mabuti po iyan. Sige po, tuloy po natin, gawin po natin. At sa atin pong pag-encourage, yung hinihiling po dito, paggalang at pag-ibig. Sa atin pong paggalang at pag-ibig, naroon din po yung malasakit natin. Pag malasakitan po natin at katulad po nung sa prayer meeting, andoon po yung hinihiling na pakita natin ang kagandahang loob. Di lang sa mga tao sa paligid natin, higit sa lahat, doon sa mga nagpapagal para sa atin, para sa ating mga manggagawa. Sa ating pong iglesia, mayroon tayong pastor, wala tayong diakonesa. Pero kasama rin po ang mga diakonesa sa pinagdiriwang po natin sa araw na ito. At sa ating pong iglesia, mayroon naman tayong church secretary. Ang ating pong church secretary ay si Ate Matet Gawat. Sa kanya pong mga gawain, kumustahin din po natin siya bilang isang nanay dahil may dalawa po siyang maliliit na anak at kumustahin din po natin siya bilang isang kapatid, bilang isang kaibigan dahil ang kanya pong kabiyak ay na sa iba yung dagat na doon po siya nagtatrabaho. Kaya po, kailangan din po ni Ate Matet ng makakakwentuhan, makakakumustahan. Gawin po natin yon mga kapatid. At sa atin din pong church, mayroon tayong mga caretakers. Ang ating pong mga kapatid na si Ate Rubilin at si Ate Lina. Kumustahin din po natin sila. Igalang din po natin sila. At ibigin. Ang pagiging caretaker po ay naranasan ko. Yun po yung isang gawain na hindi po makikita ng lahat dahil habang naglilinis po ay wala pa doon yung mga sasamba. Wala pa sa bahay-sambahan ang mga sasamba. Pero ando na po maaga-maaga, naglilinis ang ating po mga caretakers at binibigay po nila yung kanila pong lakas, ang kanila pong oras para maging maayos po ang ating sambahan. Sa panahon po ngayon ay hindi tayo nagkakasama-sama sa bahay-sambahan, pero meron naman po tayong online worship at makikita po natin na
sa ating pong praise and worship. Yung church po natin, di po ba napakaganda, napakalinis dahil po sa ating mga caretakers. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon dahil po mayroon tayong mga manggagawa. Nakakasunod po tayo doon sa pangangailangan ngayon na online worship dahil mayroon pong mga gumagawa para po magpatuloy ang ating mga pagsamba. Salamat po sa Panginoon dahil mayroon po tayong pananampalataya, mayroon po tayong tagapagturo, mayroon pong mga namamahala sa atin, mayroon pong nagpapagal para sa atin. At huwag pong matapos doon, kundi samahan po natin sila sa kanilang gawain. Napakasaya po na gumagawa ang lahat. Napakasaya po na sama-samang gumagawa ang lahat na may pag-iibigan. At sa atin pong panghuli ay makikita po natin sa Juan 13, talata 35. Ito po ang sabi. Juan 13, talata 35. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa ating pong pagmamalasakitan, sa ating pagpag-iibigan, sa ating pong paggalang, sa ating mga manggagawa, naroon po ang kagalakan ng Panginoon na makita at makilala ng lahat na tayo ay mga alagad niya. Hindi po natapos na tayo ay gumawa, hindi natapos na tayo ay sumunod, kundi natuwa po ang Panginoon at inaangkin po niya na tayo ay kanyang mga alagad. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, sa gabay ng Espiritu Santo, ito po ang ating mensahe sa araw na ito. Happy Workers Appreciation Sunday! At tayo po ay humayo at magpatuloy sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Kagalakan at pagpapasalamat ang nasa aking puso sa pagkakataon na makabati sa lahat ng ating manggagawa ng Iglesia. Isang natatanging gawain ang makatulong sa lahat ng bahagi ng ministeryo ng ating Iglesia. Ang ating mga manggagawa ay nagbibigay ng kanilang makakaya na may kagalakan at kahandaang makatulong. Binabahagi nila ang mga biyaya ng pananampalataya sa bawat isa at sa lahat sa pag-asa at sa pamagitan noon ay maipagpatuloy ang daloy ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon ay nagdiriwang tayo at nagpapaabot ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga manggagawa. Nagpupuri tayo sa Diyos dahilan sa marami at lahat ng mga mabubuting karanasan na ibibigay ng ating manggagawa. Magpatuloy tayong magtulungan at ikauunlad ng buhay at gawain ng ating Iglesia. Happy Workers Appreciation Sunday! Isang pagbibigay-pugay po para sa ating mga manggagawa ng Bethany United Methodist Church mula sa ating pastor hanggang sa ating mga caretakers at ang ating church secretary at bagamat hindi natin nakakasama ngayon si Ate Alice ay taos-pusong pasasalamat po ang nais naming iparating sa inyo dahil sa inyong walang sawang pag-agapay sa amin sa Bethany United Methodist Church. Bagaman hindi tayo nakikita-kita, alam po namin na sa pamamagitan ng inyong pananalangin ay nandoon po ang inyong pagkikare para sa amin, bawat isa sa amin na member ng Bethany United Methodist Church. Kaya thank you very much po, Pastor, sa mga panalangin
at mga advice din po na binibigay niyo sa amin kahit na hindi face-to-face. Ganun din po kay Ate Matet, sa ating church secretary. Napalaking bagay yung worship service na virtual at saka yung iba pang mga virtual activities. Thank you for facilitating that. And sa ating mga caretakers, thank you rin sa pag-maintain ng church. Lahat ito ay na-appreciate namin, and kaya ang Diyos na ang bahala sa inyo, sa inyong taus-pusong paglilingkod, at God bless you more. Thank you very much. Everything you do is well appreciated. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Pastor's Appreciation Sunday at binibigyan pugay at pinasasalamatan natin ang matapat na paglilingkod at pamumuno sa Bethany UMC ni Reverend Dr. Crisolto Mendoza. Sa kabila ng mabibigat na challenges ngayong 2021, ang ating iglesia sa Bethany ay nagpapatuloy sa kanyang misyon sa panig na ito, sa pagbibigay ng pag-asa at pag-ibig through our online services, ating mga prayer fellowships, at kasama na rin dito ang mga social concern programs na pinangungunahan ni Pastor upang makapagbigay tulong sa ilang mga kaanib natin na nangangailangan sa panahong ito. At nagpapasalamat din tayo kay Pastor sa kanyang mga payo at mga words of encouragement, sa kanyang pagtawag sa mga miyembro through telephone. Tunay na yung ganitong mga words of encouragement at mga panalangin ni Pastor ay nakapagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng kaaliwan sa ating lahat sa panahon po ng ganitong krisis. At God bless you more, Pastor. God bless you and your family more. At maraming salamat din po sa lahat ng staff ng iglesia at sa mga volunteers na sa worship at sa iba't ibang ministry ng church. Dahil sa inyo, nagpapatuloy ang ministeryo ng Bethany UMC sa gawing ito ng giginto. God bless us all. Thank you po. Magandang umaga po mga kapatid sa Bethany UMC. Natasan po ako upang ating batiin ng mga workers natin. Today po ay Workers Sunday. Patuloy po natin pinagdiriwang ang mabubuting workers na naka-assign sa atin. At nananalig po tayo lahat na bibigyan sila ng maraming blessing, Lord. At alam po natin na ang pagpupuri ay sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Bibigyan natin sila ng appreciation dahil sa taglay na kanilang paggabay sa ating pananampalataya. At muli po tayong bumabati sa kanila ng Happy Appreciation Sunday. Kami po ay natutuwa at kayo po ay nasa amin. At patuloy po kaming mananalangin through powerful prayer na nagbigay sa inyo po ng kalakasan at tibay sa panahong ito. Lahat po tayo sama-sama
manalangin. Huwag po natin pabayaan ang isa't isa. May request lang po ako sana. Pag napanood niyo po itong video, maglagay po kayo sa program natin sa church service ng hashtag Powerful Prayer. Magna-note lang po tayo dyan sa sa ating gilid ng video. Meron po dyan magna-note ka lang ng prayer request. Gusto ko po sana i-hashtag natin Powerful Prayer for our church workers. Panalangin po natin sila lahat. Lahat po tayo. Panalangin natin sila upang matibay tayo sa mga panahon ito. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa biyayang ibigay mo sa amin. Patuloy po namin pinapalangin sa iyo ang aming mga workers, Panginoon. Bigyan mo sila ng tapat na tibay, wisdom, strength, knowledge, at sama-sama po kami magpuri sa inyong banal na pangalan. Panginoon, tunay nga po na hindi mo po kami pababayaan, Lord. Lahat po kami, Panginoon, ay nanalangin sa iyo na iiwas mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami magpalakasan upang hindi kami mapanghinaan, Lord. Lord, maraming salamat po. Ito po amin nalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Happy Appreciation Sunday para sa ating workers. Sacrifices of thanksgiving, as we
Tayo manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pagkakataong ito na inilalapit namin ang aming mga manggagawa. Tunay Panginoon, kami nagpapasalamat sa buhay nila na inalay, Lord God, sa paninilbihan, Panginoon, sa inyo at sa amin na iyong kawan. Hinihiling po namin, aming Ama, na sila ay bigyan nyo ng karunungan nagmumula sa inyo. Karunungan na kailangan nila ngayon, lalo na sa panahon nito, Lord God. Tulungan nyo nga po sila, Panginoon, sa kanilang mga pamangailangan. Alam po namin na hindi kayo nagpapabaya sa kanila at sa buong nilang sambahayan. Ang patuloy niyong pag-iingat, Lord God, ay ipinapanalangin namin para sa bawat miyembro ng kanilang sambahayan, Panginoon. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang kalusugan sa kanila, Lord God. At buhay na tulad ng pinangako mo, buhay na ganap at kasiyasiya. Maramdaman sana nilang lagi, Panginoon, na kami ay narito. Kaming kanilang mga kongregasyon ay narito para sa kanila. Nawa, Panginoon, maging sensitive din kami, Lord God, sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan nyo nga po kami na laging maipadama sa kanila ang pagmamahal ninyo, Lord God. Kasi sa mahabang panahon, Lord God, at sa tuwi-tuwi na kami ang kanilang kinakalinga, lalo na ng aming pastor, Panginoon. Kami ang lagi nilang ipinapanalangin. Ang kapanakanan namin lagi nilang niluluhog sa inyo. Kaya't salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, Lord God, kami bilang isang kongregasyon ng Bethany United Methodist Church ay itinataas namin sa inyo ang aming mga gagawang ito. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat sa patnubay niyo sa kanila, Panginoon. At nawa ay hinihiling namin ng mahaba pang buhay para sa kanila, Lord God, upang ipanilbihan, Panginoon, sa inyo, Lord God, upang maging kasiyasiyal, Panginoon, ang kanilang mga gawain para sa inyo, Lord. Kaya muli, nawa, Panginoon, ay lagi nyo kaming tapikin, Lord God, na maging sensitive, Lord God, sa pangangailangan ng aming mga manggagawa, Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, na lagi silang maitaas sa inyo sa panalangin. Muli, Panginoon, papasalamat kami sa kanilang buhay at sa kanilang sambahayan, Panginoon, na nagiging inspirasyon namin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga mithiin pa sa buhay, Lord God. Itinataas po namin sila sa inyo. Ito po ang panalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ang pag-ibig, pagkapala ng Diyos na ating Ama na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ating Ama na manglilika ng lahat ng bagay, ang Diyos na nakaraan ngayon at siya'y naharap. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas, siyang pagkain nagbibigay buhay upang tayo'y mabuhay para sa Kanya at hindi na magugutom ni mauuhaw man sa pagitan ng ating pananampalataya. Sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, ang siyang sumatin at manatili sa atin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.